Sabi nito isa, bayot. Gusto ko nga eh. Sabi nilang bayot ako. Minsan gusto ko nga maging bayot, pero parang nandidiri talaga ako eh. Pero gusto ko maging bayot minsan. Ay, sabi nito, kaya nga ba sa 2016, pakita kinala kasi gusto ko ugali mo. Hindi, totoo. Diba? Dami nagaling sa atin, di tayo nag-Marcos. Sabi pang anti-Inday Sara Duterte daw ako. Kasi kami lang, yung grupo lang namin ang nag-isko. Saka pa. Tapos kami pa daw hindi Duterte supporter. No? Bayot daw pero masarap. Wow. Pero alam mo kung magiging bayot ako. Kung magiging bayot ako, dito ko gusto maging bayot. Kasi yung popogi ng mga ano dito, mga Hapon. Yung mga bayot sa Pilipinas, ewan ko ba't ganun. Okay, pero mga bayot din sa France. Pero hindi talaga ako maging bayot. Ewan ko pa. Dirindiri ako. Anong meaning ng bayot? Okama. Google mo, Okama. Banat ba yung gwapo mo? Hindi totoo yan. Ako ba, mga kababayan, may naririnig nyo ako ngayon o dili man? Malinaw ba ang audio o hindi man malinaw ang audio? Ay, kailangan naka-touch on. Ayan, you touch on. Lighting on, lighting off, lighting on. Bakit walang comments? Kapon nag-live ako, nasa live ako doon sa sa TikTok. Ang gulo-gulo ng live sa TikTok. Dito na lang tayo ngayon. Nasa Japan pa rin tayo sa isa ka. Wow! Hot? Like you? Tangin ang hirich ka mo. Hot? Like you, ang bata. Narinig niyo ba ako? Malinaw ba yung audio? Kakain tayo habang kayo ay nakikipag-usap. Malinaw. Kaya pa kasi ako nagtatakam sa soba. Kaya sabi ko habang ako nagkakain ng soba. Uy, Christopher, salamat pang soba. Yan. Harap. Loud and clear. Yun ang gusto ko, loud and clear. Pag-usapan natin yung budget kasi nakakaputang ina yung budget. Pinasar ni Marcos, diba? Yung budget. Tapos may mga vinito siya. Di parang ang ganda, diba? Ang ganda ng vinito niya. Wow! Hindi pinalusot ni Marcos yung mga pagnanakaw na gagawin sa budget. Pero tiningnan ninyo yung mga vinito niya. Wala dun yung mga proyekto sa DPWH. Nakawan eh. Hindi naman saan nagnanakawan kung hindi doon sa DPWH eh. Diba? Mga binito niya ng pati yung sa LGU. Mali talaga eh. Uy, Hazeline, salamat pandagdag yan dito. Oo, pinirma na. Yun nga dapat nga. Kaya nga nakakaloko eh. Optics na naman sila na parang, sige, binito namin yan para tanggal, pero hindi eh. Kasi yung mga insertion ng mga congressman,
mga tinatawag na allocation, hindi yun ang binito. Nakasawa na rally ang nangyayari sa Pinas, panay rally. Oo, wala. Bulag na mga Pilipino. Mapakaraming bulag. Bahala na. Alam mo, ako, nagbabakasyon ako sa Japan. Hindi lang para magsaya o hindi mamulat sa mga katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Para bagang nire-renew nito yung perspective ko about a country. Kasi alam nyo, minsan, pag nasanay ka na sa katiwalian, nasanay ka na sa korupsyon ng mga politiko, sa mga kalokohan ng mga Pilipino, para bagang normal na. Pag napunta ka sa Japan, doon mo marirealize na tangina, merong palang bansa rin kahit pa paano maayos. Oo, hindi naman perfecto ang Japan. Napakarami rin pang flaws ng Japan. Or ang layo naman sa atin. Ang layo. Di ba? Ang pare. Di ba? Kailangan imbitahan sa rally dahil mismo kasabwat. Huwag nyo nang amin yung mga pare. Nagsasalsal lang yung mga yan. Yung number one na hypocrite sa Pilipinas, yung mga pare natin. Alam niyo kung bakit? Sa kasaysayan pa lang natin eh. Sino ba yung mga nakalaban ng ating mga bayani? Mga praile. Sensya na. Sila talaga yung mga wolves in sheep's clothing. Talaga nakaka-frustrate. Mantakin mo, ha? Mantakin mo. Isipin mo na mabuti ito. Kung sino pa yung nakikipaglaban sa korupsyon, yun pa yung i-issuehan ng warrant, di ba? Napaka lang din eh. Been working in SG for 20 years. I agree with you. I can compare the difference. Oo eh. Alam mo kaya maingay ang mga OFW. Ano to Tedesyon tayo. Bakit ang pinaka-maiingay ng mga Pilipino ay OFW? Alam niyo kung bakit? Kayo kasi nakakakita ng difference. Yung mga Pilipinong naandun na sa Pilipinas, minsan, sanay na sa korupsyon. Totoo lang. Real talk lang. Sanay na mga Pilipino sa korupsyon na parang normal na lang. Diba? Dito nga, magugulat ka eh. Sa train station, may convenience store na walang tao. Ikaw na pala mag-scan kung babayaran mo o hindi. Saan ka ng ganun? Paano ka nabayaran yung kinuha mo? Sarap. Yung sabaw. Grabe, sobrang nag-drop na yung temperature dito. Sobrang lumamig na todo. Diyan, nung nawala si Boss Dada, lumamig lalo. Na, para ka nang nagyeyelo. Ganun. Di ba? Na-normalize na lang yung corruption. Correct. Ang lamig ngayon. Correct ka dyan. Hindi nga ako makatagal sa labas eh. Kaya habang si Mocha nagpapaikot-ikot dyan. Tayo, ano lang tayo ngayon? Soba-soba muna. Wala yung ano ko, nagpatay siya.
biglang namatay. Nandiyan pa ba kayo? Are you people out there? Are you there? Are you there or are you not there? Nasa izakaya tayo. Medyo nagre-relax lang. Pagod na. Lakad ng lakad ng lakad ng lakad. Ang lamig din dito sa China. Gusto ko nga makapunta dyan sa China. Punta ako dyan sa China. Maghahanap ako dyan ng ano, ng yung mga technology bago. From the Netherlands, ginauna ko, madam. From Netherlands, kamusta na? Kamusta man lang ako kay tatay, ha? Watching here in Singapore. Uy, ba't kaya nag-off yung kanina, no? Loko-loko din to, eh, no? Sogo na ako. Mamaya ulit. Maglalakad-lakad, maglakaw-lakaw lang, tas mamaya magpunta na naman sa kainan. Parang nainitan na ako. Nag-iinit na yung katawang ko. Si ate, nag-iinit yung katawang ko. Kung Bangwa from Hong Kong. O shout out, no, tropang Bicol. Watching from Pasay. Medyo off topic po sa tingin nyo. Anong plano ng mga ng China aside ang kininila ang buo? Wala akong ano dyan. Alam mo, dapat nag-uusap-usap na lang yung mga bansa. Eh. Ako dapat nag-uusap-usap. Diplomatic dapat ang approach. Alam mo, yung ginawa ni Trump, parang magandang tignan. Kasi siyempre tinanggal yung isang corrupt, tapos diktador na presidente. Pero sa totoo lang, medyo delicate yun. Delicate yun kasi kita mo yung mga warning ng Russia, China. Dahil sabi nga nung strategic point ang Venezuela. Kasi ano yan eh, diyan ang bagsakan ng mga isda. Venezuela pala yun. Hindi, diyan ang bagsakan ng ano na. Diyan ang ano eh. Yan ang sa may baba sa Latin America. Latin America nga ba tawag doon? Nandyan yung mga sabi nga pwedeng strategic point para sa kanila sa China. Tapos nandyan din yung oil na kung saan isa sa mga tinukuhanan ng China. Kaya daw inagaw. Yung mga ganun ba? Kaya lang, ang sa akin kasi, maganda siguro mag-usap-usap na lang sila. Kaysa sa ako, delikado yan. Yung mangyayari yan pagka gumawa ng aksyon ng Russia at pag gumawa ang ng China. Pero kung iisipin mo ng mabuti, kung iisipin mo ng mabuti, ito naman kasi nasusulat na eh. Yung mangyayari na to, yung blue, nasusulat na yan eh. So no one can stop it. Honestly, no one can stop yung war. So be prepared. Talagang magkakagera at magkakagulo dahil nga naman nasusulat na yan eh. So, sabi nga, di ba, kung anong nasusulat, matutupad. Ibig sabihin, kasi it's a prophecy. Not because of kagustuhan ng Diyos yun. It's a prophecy because of human sin, human selfishness, nangyayari ito mga to. Diba? So, ganun talaga. Mata magawa. Ngayon,
Ayo, dapat, sabi niya, maging watchful tayo. Diba? Dapat nating talagang bantayan ang mga pangyayari sa mundo. Kamusta naman ang inyong mga New Year at mga sabi nitong isa, yung hinel ko. Sabi ito, "Fuck you, mukha kang pera." Uy, uy, ang gandang tanawin to. Uy, ito talagang mga to. Pagsabihan ko kaya ito mga to, huwag kayong tuwad ng tuwad. Nakaka-distract. Sake. Thank you. Namaywa? Yuna des. Banato bay. Banato. Banato bay. Oh. Where you from? Philippines. Philippines. Japan. Japan, yeah. Thank you. Patay siya. Nabanato bay siya. Ah, sabi. Boss Dada, iniwan na tayo. Wala na tayong kainuman ngayon. Magaling na mag-Japanese. Next year, magaling na ako dyan. Nag-aaral ako ng Japanese. Abangan ninyo. Magbibilang na ako ng Rad. Patingin din kami nung Chicks Banat Boy. Kayo talaga wag ganun. Tumawad na nga dito, tapos gusto nyo pang makita, mababan pa ako kung pakikita ko dito. Meron ako lamban ng Banat Boy. Kampay. Kampay na eh. Alam mo, masarap dito sa Japan. Huwag muna tayo masyadong politika. Yung usapang politika, nakatoxic na yung politika. Iba naman ang pag-usapan natin. Alam mo, dito sa Japan, masarap dito yung malamig. Tapos, iinom ka lang ng solo. Pakayuparay ka lang dyan. Saktong yuparay lang ha. Choto lang. Tapos maglalakad-lakad ka hanggang maging memory ka na. Tapos tulog na, di ba? Nasa Tokyo din ako banat. Tayo magkwentuhan. Hindi ako kasi si Father na gusto makapagkwentuhan. Ito si Father talaga. Si Father Salsalero. Kakahiya yun, pari ka pa man din. Dati kang adik. Ngayon naman, dati adik ka pa rin sa pornography, no? Sa Fukuoka. Pag nagpunta ba ako dyan sa Fukuoka, marami bang magagandang tanawin dyan? Ano kaya ma-order? Gusto ko yung iniihaw-ihaw. Ito, kita niyan. Mukhang ano ba ito? Scallops. Yun, scallops tong isa, merong scallops din, Light scallops, grilled seaweed. Sige. Sumimas. Kakayan tumawag, ina-istorbo ka. Simulang lumapit. Magkarak tayo. Ayoko dyan sa UAE.
Gulo-gulo dyan. Hindi, joke lang. Nasa yakitori ka ba? Hindi, nasa ano ako. Izakaya. Grilled Manila Clams? Bakit Manila Clams? Ang pangalan nito. Ba't ganun? Pag yung lasing na hipon, may lasing na, orderin mo yung lasing na alimango, walang ganun. Nasa Pabukichu Tower ka, wala. Nasa ano ako, nasa bandang New Woman. Alam niyo yung New Woman? Medyo tagal ni ate, ang dami ginagawa. So, yung favorite natin, no? O, di ba? Pumayat ka na ba ba? Dili man. Tumaba nga uli ako kasi dito napakanin ako. Masarap kasi ng Japanese rice. Busy pa si ate. Ano yan, malapit lang to sa ano. Basta sa New Woman, sa Shinjuku. Wala nang snow, sandali lang yung snow. First and last snow daw ata mangyayari sa Tokyo yun. Shabu-shabu tayo dito sa Taiwan. Ayoko dyan sa, sa Taiwan, natatakot ako. Baka girahin ng China yan. Sumimasen. Grilled scallops with butter. Yeah. Ichi. Iko. Ichi. Iko. Iko one. Okay. Iko. One piece. Okay, thank you. Iko pala. Ito. Grilled oyster. Baka hindi masira siya natin ito. Oy, wag naman, mabait naman sila. Joke lang, kayo naman. Dito tayo ngayon sa ibang bansa. Tinan niyo, ang ganda dito. Aray. Oh. Wala. Oh. Mag-answer and question. May question and answer lang tayo. Paano ba? Would you consider Malaysia again? And again, there's a big Filipino community here, the Maiso Group. Naku po, I'm not sure kasi di ba may nangyari na nga sa akin sa Malaysia. Hindi ko alam kung, kasi sabi sa akin, wala daw, hindi naman ako ban doon. Pero ayoko na lang. Baka mamaya, pauwiin lang din ako. Sabi nitong isa, kala mo mauuto mo ako hindi ako si FLM. Natatanga-tanga. Tatawa ako pag nagla-live si FLM eh. Ginagago siya ng mga audience niya. Hindi pa rin niya alam. Pinabasa yung mga lyrics ng kanta. Tanga-tanga nun ano. Excuse me po, matalino po ito. Huwag niyo kong igaya dun sa mga bobong tanso. Matalas ang isip natin. Ito. May review. Banat ba? I-shoutout ko naman yung tita ko nasa Michigan.
Marilyn Palmer, name niya. Marilyn Palmer. Nadali mo, idol. Pwede moves. Of course! Tawa nga ako ng tawa pag pinanonood ko yun. Ano yun? Sadyang tanga lang ba talaga siya? O sinasakyan lang niya para for entertainment sake? O talagang nag-feeling lang siya na nasa high society siya pero ang bobo niya. Hindi ko maintindihan eh. Ayoko naman siyang husgahan ha. Na pretentious person na alam mo yun, nag-feeling talagang mayaman pero sablay. Oh, from Davao City. Alam mo, dami ko namimit dito na taga Davao ha. Tapos binabati tayo. Ang dami. Tumaba na ako, nagkapisngi na naman ako. Hayop yun. Sumimasen. Eko. Ulong, hay. Hay. Shout out sa ano, ayan, sa prinsesa ko na si Alona. Beautiful. Alona, beautiful. Pinapa-shoutout ka ni Laundry Soliman. May kaya? Si FLM? I don't think so. Walang kaya yun. Mga ganong style. Lagi nyo itong tatandaan. Ang taong masyadong show off, yan yung mga wala talagang pera. Maniwala kayo sa akin. Yung sobra-sobra yung, ko na yan eh. Pag sobra-sobra yung pagsusuot ng brand, masyadong, okay lang naman magsuot ng brand. Nagsusuot naman din tayo ng mga branded eh. Pero yung sobra-sobra, kasi dapat isa lang. Hindi pwede yung nakaganito ka suot, tapos dito, iba na naman tatak yung pantalon. Tapos, simple lang dapat. Hi, thank you. Pero pag kayong masyado ng show off, hindi mayaman yan. Yan tunay na mayaman, yung simple lang. Kaya nga yung mga mayayaman, nakita nyo sila, yung pag nagsuot yung relo lang. Yun lang ang talagang branded. Kung hindi naman yung relo, yung sapatos lang. Ganun lang. Ang dami dito, banat ba yung daming loan, basta branded na sinuot at sasakyan. Sinabi mo. Maraming gayan. Birthday ni, Gavin Hope Takamori. Baka joke yan, ha? Yung mama ko ayaw mag-reply sa akin kanina pa pag uwi ko, nakababad, nanonood pala sa iyo. Hello sa mama mo na nanonood sa Kibanat Bay. Sana ikaw ay masaya at nai-inspire sa aking mga video-video. Alam mo naman ako, ito isang bagay na na-realize ko ito sa buhay ko. Okay lang naman mag-criticize. Okay lang naman din na bumanat. Pero dapat ikaw ay nagbibigay ng nagbibigay ka ng hope and encouragement sa tao. Hoy Bojo, nanonood ka ba? Wala ako sa basement. Nandito ako sa may malapit sa New One, sa may Adidas, tapat ng Adidas. Wala ako sa Kabukitsu area. Yung tatawid ka, pagtawid mo, yung Lumini, doon. Halika na. Wala akong kasama dito. Para akong tanga. Lalapitan ko na itong dalawan to. Papakita ko sa inyo. Alam, baka mahuli tayo, yung dalawang yun, Kanina pa nagpapakit sa akin.
Sabi ko, sorry, hindi ako mahilig sa mga ganyan-ganyan. Tanong niyo dyan kay Bojo, hindi tayo mahilig sa mga ganyan-ganyan. Sabi ko, sobrang gaganda daw ng Japanese siya tayo. Hindi ako mahilig sa ganyan. Okay na ako na mag-isa. Hirap-hirap mag-usap, tapos gusto mo pa yung siya tayo. Diba? Ay, maganda itong cup ko. Pinatatakan ko yan, no? Oh. Ay, mali. Ito pala yung tatak. O, diba? Ang kinis. Alam nyo ba kung bakit kalbo yan? Para pagka pinapalo-palo pa. Pak! Pak! Sino to? Buhay ka pang kupal ka, sabi ni Vicente. Pakita natin, hayaan mo siya. Oh. Kasi alam mo, yung mga ganyang katangahan, yung mga ganyang inggitero, pamamatay sa inggit yung mga yan. Ay, thank you. Alit pala nun. Liit. Mmm. Mmm. Harap nun ah. Delicious. Hindi ka ba pupunta ng Korea? Gusto ko nga eh. Gusto ko talaga. Hindi ko na kasi alam kung ano kasi ako sa proseso na naman ng pagkuha ng visa. Alam mo, kung ako lang talaga, hindi ko kailangan ng visa sa ibang bansa. Mag-iikot talaga ako eh. Mag-iikot talaga ako. Kasi yun ang ko gusto kong mangyari. Yung it open your horizon in life. Di ba? Kaya lang kasi, hirap-hirap mo. Talakayin mo naman banat ba yung Korte Suprema? Korte Suprema? Tulog. Huwag ganun. Alam mo kung bakit? Malaki talaga ang problema natin pagdating sa court. Sobrang daming kaso. As in. Alam mo, nagpunta ako sa DOJ, yung sa prosecutor's office, yung sa kaso ko kay Ontiveros. Nung nagdano ko ng aking sagot doon sa kanyang demanda. Pinuntahan ko yung fiscal's office. Yung mga papel na, as in, kunwari yung hallway, mga 3 tao pwede maglakad sa hallway. Nagiging isa na lang ang pwede mo lakaran kasi puro puno ng papel at mga kaso. Diba kaya nga nagkaroon ng bagong desisyon ang Korte Suprema na sinasabi kung dati probable cause para ipasa ng piskal patungo sa korte. Ngayon hindi na probable cause. Inisyu ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, probable cause with the possibility of conviction. Ano ibig sabihin nun? Kasi nga, kaya dumadaan sa piskal na ngayon ang ruling, hindi lang yung basta posibleng totoo yung sinasabi ng nag-aakusa. Yun yung dati. Ngayon hindi na. Dapat malaki ang posibilidad na makukonvict ito. Kaya ipapasa ng piskal sa korte. Kasi iniiwasan na nga na alam mo yung mga kaso-kaso na panggigipit lang. Tapos wala namang possibility of conviction. Dapat hindi na idalhin sa korte kasi nakakasagaba itong kaso. Yan ang katotohanan. So, shout out kay Ernie Mateo Sr., ha? My dad. May palangga niya si Gracie, may palangga siya si Grace. Kaya nga kasi, yun ang problema eh. Kaya huwag nyo naman anuhin yung Korte Suprema. Yan na lang yung ating huling sandigan eh. Ako, naniniwala pa rin ako. Sila'y pumapanig pa rin sa katotohanan.
Ano ba itong puro held-held? Huwag mong i-held dyan. Pakita na yan. Bakit kaya sungki ang ngipin ng mga Hapon? Hindi naman lahat. Palukuhan yun. Baka yung mga nakilala mo lang. Pero hindi lahat. Sungki. Kasi hindi naman porket may kaibigan ka bungi. Lahat na lang sasabi mo, bungi sila. Hindi ganoon. Anong take mo kay FLM? Nasabi ko na, bolerong wala yun. Si FLM. Wala yun. Irrelevant. Puro yabang. Walang kwentang tao. Hindi dapat paniwalaan. Pulunghay. Sarap. Salamat din sa Noche Buena. Oo. Nabiyayaan ka ba? Ay, hindi. Ano ba to? Tama. Joy Biano. Salamat po. Salamat din sa Noche Buena. Ano ni? Anharot. Ano na? Happy New Year ah. Natanggap mo na ba yung iPhone 17 Pro Max na pinadala ko sa'yo? Fully paid yun. Sabi nito sa ulul, malapit ka na malupig. Yan yung mga pikon. Walang kwenta. O, may lindol nga kanina dito. Sabi ni Mocha lumilindol nga. Sabi ko, hindi ko naman naramdaman. Yung 3 million na nasa GCash mo, easy. Pagdating ko sa Maynila, magpapakontest ulit tayo. Tuloy-tuloy yung 500 GCash. Easy lang. Pero Secretary Roque, sarap talaga ng soba. Brad, nalo. Wala na bang vlog brother ko? Hindi. Baka hindi nyo na nakikita. Saan po kayo dito, sir? Nandito lang ako sa Shinjuku paikot-ikot. Wala daw nakukulong na big fish. Wala naman talaga eh. Ba yan yung pinag-uusapan natin sa vlog? Kaya nga, ang ikukulong nila, si Revilla at saka si Villanueva. Alam mo, malalim ang kwento niyan. Kasi ito ikikwento ko sa inyo ito. May nagsabi talaga sa akin, Office of the President. Di nila alam kasi may mga naiwan pa mga Duterte, dyan. Ang nagdidikta daw talaga sa gobyerno ngayon, alam nyo kung sino? Gusto nyo malaman? Ito, kwento lang sa akin to. Ang nagdidikta daw talaga ng paano tumatakbo ang gobyerno sa Pilipinas. Walang iba kundi ang mga Rimulya. And if you would look at the situations and circumstances, kasi ganyan tayo eh. Pag may naririnig tayong chismis, titignan mo yung circumstances kung totoo ba. Yung ginawa kay Torre at ginagawa kay Torre ay isang indikasyon na talagang kontrolado ng mga Rimulya ang utak ni Marcos. Galit tayo kay Torre. Pero ang katotohanan, si Torre lang talaga ang may bayag na sumunod sa utos ni Marcos na hulihin si Duterte. Wala.
Na yung kwento-kwentuhan nun, walang gustong humuli kay Pangulong Duterte nun. And only Torre did that. Yun lang yung para bagang, hindi good side I mean, yun yung bagay na matindi sa kanya. Ang kapal ng mukha niya, talagang wala siyang pakialam, tataluhin niya, susundin niya, hihigupin niya, utot ni Marcos hanggang kaduluduluhan. Ginawa niya yun. And yet, sinipa siya. Sino sumipa sa kanya? Sino ba nakaaway niya? Si John Vic, walang iba. Ngayon, pinaglalaruan siya. Ginawa siyang MMDA, ginawa siyang spokes. Mantakin mo ginawa kang spokes. PNP chief ka, putang ina. Ikaw ang pinakamataas sa PNP ngayon, spokesperson ka ng MMDA. Ginagawa kang gago. Sino pa bang gagawa nun kung hindi yung hindi mo sinunod na si Romulia? Diba? Ganong katindi, Brad. Ganon ang power ng mga Remulla. Kaya nga yung gagawin kay Bong Revilla ngayon, dahil utos siya ng mga Remulla. Pag kayo taga Cavite, alam nyo yan. Ramdam nyo yung ano, wala na kasi sa sa Cavite ngayon, ang mga Remulla, pinis na. Siyempre, si John Vic tatakbo na national. Kaya nagpapakit siyang animal na yan. Si Ombudsman Boying. Ayan, fixed term yan. So, lalagpas ng 2028 yan. I think, after 2028, may 3 to 4 years pa siya as ombudsman. So, wala talagang naiwan sa Cavite. Dating nag-aaway yung Revilla at Remulla sa Cavite. Pero nung nag-usap sila, gumawa pa nga ng sariling distrito itong mga Remulla para sila ay maging congressman kasi hindi nila kaya mga Revilla. Maganda ang ginagawa ng mga Revilla sa Cavite. Ngayon, yung anak nila na mahinang nila lang, parang tutoy, parang nerdak, hindi ito yung nakulong walang kwenta, mahina. Para lumakas, kailangan nilang pahinain ng mga Revilla. Kaya nga, eto sabi ko sa inyo, after ni Bong Revilla, ang isusunod ay yung mga anak niya. Yan ang mangyayari dyan. Isusunod nila dyan yung mga anak niya. Tapos pagka nung anak niya, itong mga anak ni Remulla, makakatakbo na. Yun ang totoo dyan. Ang kwenta yung ulunghay nila dito. Baka akala nyo malakas ako minom. Hindi. Yung alak kasi sa Japan, medyo ano sila dito. Yung alak sa atin, famous naman. Iki. Ulunghay. Yung alak nila dito, maliit lang. Pare yung ulunghay. Ulunghay is ulong tea, di ba? Pag high, alak yan. So ganito lang kapiraso. Yung alak. Si Strike Revilla magaling din. Oo. Pasensya na yung mga nagtatanong sa akin tungkol kay Coach Oli. Wala akong alam Pasensya na Huwag na po natin itanong dito. Hindi ko po alam. Kasi siyempre nasa bakasyon tayo. Hindi ko alam kung ba't hindi siya nagbibideo. Hindi ko alam. Mag-schedule daw ng one-time big rally si Chabet. Go. No, it's okay. Yeah, it's good. Yeah, it's good. You join? You wanna join the live? Yeah, sure. You wanna join? Say hi. TikTok. You have a YouTube? YouTube. Yeah, Banat Bay. Amazing content. So where are you from? Australia. Australia. Really good content, everybody. Make sure you watch it and subscribe. Subscribe and follow. Ano yung English ko dun, brad Having fun in Japan?
Ito, dumugo ilong ko dun, Brad. Galing mag-English. Narinig ba yun? Iba yung IQ mo ba not by ano? Hindi naman. Alam mo, gusto ko nga magkaroon sa Banat by 360, gusto ko magkaroon ng how to be a political blogger. Actually, simpleng-simple lang. Stick to the truth. Stick to the truth. Study hard. Yun lang. Kasi maraming iba, maganda yung puso. Gusto nila sabihin yung katotohanan. Thank you. Ulong hi des. Hi, 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 hi. Kawai. Gagawin ko. Uy, smell good. Parang ano yun ah. Parang sisig. Yung galit pala kay sa foreigner. Anong galit? Ah, what's that? The food. Yeah, the Gyoza. gyoza. Dumpling, sisling? Sisling yung dumpling? Cheesing. Sisling. No, the one, it smells good. Oh, yes, yes, yes. Dumpling? Dumpling, yes. Japanese dumpling. Okay, thank you. Gyoza. Grabe, yung bango nun ah. Parang gusto ko yun ah. Mahirap yung word na sizzling. Kaya mo na yung mga yung mga banat dyan. Okay lang yan. Hindi, alam mo tayo kasi yung tipong hindi pikon eh. Alam mo ba may kikwento ako dito? Kaya ko lang kikwento to. Minsan nakatambay ako dyan, nakaupo lang ako. May sumigaw sa akin, sabi, banat bay? Sabi, akala ko naman followers. Uy, sabi ko gano'n, sabi niya sa akin, bayaran ka pa rin? Akala niya siguro mapipikon ako. Alam mo, sabi ko, tanga ka pa rin. Hindi siya nakaimik eh. Kasi siguro akala niya, alam mo yun, akala niya siguro hindi ako papalag. Akala niya yung mapipikon ako. Oo. Hindi ako pikon eh. Ayan ang isang bagay na hindi ako pikon. As in, asaran, tayo, walang problema sa akin. Sabi ko talaga sa kanya, tanga ka pa rin. Tawa lang siya ng tawa. Sabi ko, okay yan, bro. Tuloy mo lang yan. 3 days kaming walang wifi. Naku po, tapon nyo na yung PLDT. Akala siguro matabang lang sa, ay hindi. Sabi ko sa inyo, high school pa lang ako, medyo ganito na ako. Sila, yung iba nga, sa akin kasi minsan pag nagsalita ako, diretsuhan. Kasi sa totoo lang, wala naman akong pakialam. Wala akong pakialam kung anong maging opinion mo sa akin. Yun ang totoo. Kung opinion mo hindi maganda sa akin, galit ka sa akin, okay lang. Opinion mo yan eh. Hindi naman apektado ang buhay ko dyan eh. Ano, kung galit ka sa akin, kung hindi mo personado yung sinasabi ko, okay lang. Karapatan mo yan. Ikaw yan eh. Ikaw ang mabubuhay, ikaw ang kakain, ikaw. Kaya nga, di ba, pansinin nyo to. Ito, hindi sa pagtataas ng bangko ah. Ako lang ang bumibira ng kapwa ko Duterte supporter pag alam ko medyo alanganin na. Yung iba medyo medyo, anong tawag mo doon? Hindi pa sila hindi sila diretsuhan. Ako, pag hindi ko kursunada, tangina, kahit sino pa yan, kahit matalino pa yan sa tingin ninyo, kahit marami pang puting ahasen, wala akong pakialam dyan. Bibirahin ko yan kung sa tingin ko mali. O kung tapos sasabihin nila, mababawasan viewers mo.
Eh, ano ngayon kung mabawasan ng viewers ko? Hindi naman ako mamamatay kung mabawasan ng viewers ko. Basta ako nagsasabi ko ng totoo. Ngayon kung hindi niyo kursunada yung katotohanan then nasasaktan kayo, it's okay. That's life. Tama, mali? Kaya nga medyo nagustuhan ako ng mga tao dahil doon. Hindi ako plastic. Sabi ko sa inyo, hindi ako plastic. Yan ang maaasahan niyo sa akin. Di ba? O, there was a time na binanatan ko, tama ka, binanatan ko si Joey, binanatan ko si Mahamlika, binanatan ko si Tipi. O, pero ngayon, kasundo ko si Joey, wala akong pakialam. Sabi ko nga sa inyo, pag may mali ka, mali ka. Titirahin kita, babanatan kita doon sa mali mo. Ay, na ginagawa mo. Abay, pupurihin kita. Sa akin kasi hindi ako yung tipong, binanatan mo na yan, eh, bakit mo ngayon kasundo? Hindi, ang binanatan ko, yung sinabi niya, yung kanyang maling prinsipyo. Pero kung magbago yung kanyang prinsipyo, aba, walang problema, pupurihin ko siya. Hindi ako yung nagkikere, ako, mali na yan, di na ano yan, dapat hindi mo na ano yan. Forever mo ng kaawayan. Hindi. Sabi nito isa bayot. Gusto ko nga eh. Sabi nilang bayot ako. Minsan gusto ko nga maging bayot, pero parang nandidiri talaga ako eh. Pero gusto ko maging bayot minsan. Sabi nito, kaya nga boss ng 2016, pakita finalo kasi gusto ko yung ugali mo. No. Hindi totoo, di ba? Dami nagaling sa atin, di tayo nag-Marcos. Sabi pa nga, anti-Inday Sara Duterte daw ako. Kasi kami lang, yung grupo lang namin ang nag-isko. Saka pa. Tapos kami pa daw hindi Duterte supporter. No? Bayot daw pero masarap. Wow. Pero alam mo kung magiging bayot ako. Kung magiging bayot ako dito ko gusto maging bayot. Kasi yung popogi ng mga ano dito, mga Hapon. Yung, yung mga bayot sa Pilipinas, ewan ko ba't ganun. Okay, pero mga bayot din sa France. Pero hindi talaga ako maging bayot. Ewan ko pa. Dirindiri ako. Anong meaning ng bayot? Okama. Google mo, Okama. Banat ba yung gwapo mo? Hindi totoo yan.